So, hi guys! Good afternoon! Kumusta EDC fans? I hope everyone is okay and safe. Syempre, pakiramdam ko ngayon sa mga EDC fans, full charge pa talaga. Dahil akalain mo yon, grabe yung vitamin E natin within just a week. Part 92 and part 93 agad-agad. Oh, so, panigurado, wala pang lowbat ngayon. Ang lowbat ngayon, yung mga one-sided na iwan, hindi ko maintindihan kung ano-ano mga naiisip. Pero pag usaping sulit EDC, hay, nakangiti lang, ganun. Actually, hindi pa ako totally naka-move on sa part 92. Pero grabe itong usapan na to ng part 93 dahil hindi lang to tamang pangpakilig lamang. Kumbaga, usapang real na to guys. Pang future nga ni. Oh my goodness. Usapang business. Ay, ay, ay. Iba talaga kapag mahal ka ng isang lalaki dahil ahead yan mag-isip. Iisipin agad yan yung future yung dalawa. Dapat stable, dapat okay. Dapat may provide talaga ni Kalinga Pido ang lahat-lahat. Grabe yung mindset na yan. Sana all. Anyways, ganun naman talaga dapat. Pero, bago ang lahat, don't forget to support and subscribe Kuya Val Santos Matubang at Iid na Vlog Kalingap Rab. At sa lahat ng Team Kalingap, syempre guys, salamat sa suporta at pagmamahal nyo sa aming mga Kalingap reactors. Once again, congratulations, Viancy girl, dahil 2 years ka na dito sa Kalingap, pero grabe pa rin yung suporta ng mga tao sa iyo. Grabe ka, nag-iisa ka talaga. At yes, congratulations sa samahan yung dalawa with love kasi magto 2 years na rin. So it's just a good timing na mag-uusap-usap sila for the future. Ay, sana all. Anyways, sige na nga, wag na nating papatagalin ito. Babalikan na natin ang episode na ito. Wait lang. Napakaganda ni Viancy. Simple pero si Kalinga Pido, kung mapapansin nyo, talagang laging nakatitig. Gandang-ganda yun. Tinamaan talaga, kaloka ka. Naisip talaga ni Kalinga Pido, itong transient na to, grabe, ang ganda ng business ng insan niya, no? Ito na guys. Usapang negosyo na naman ang dalawa. Usapang negosyo na ang dalawa. So ano kaya? Matuloy kaya ang Edsilog? Pero sa palagay ko, sa totoo lang, feeling ko talaga si Kalinga Pido is, 'di ba, related sa business yung yung natapos niya. So, 'di ba? Kung napapansin niyo, ang dami-dami niyang libro na binabasa. I guess related din doon yung magiging negosyo nila in the future. And sa ngayon hindi pa pwedeng i-reveal 'yan. Kasi pinaano pa yan ni Kalinga Pido, tinatrabaho, 'di ba? So I hope na magiging successful si Kalinga Pido sa part na 'yon. And sigurado naman ako na pinag-aaralan niya ng mabuti yan. Ganun. Parang may question. Kahit sino man siguro nakakaisip ng gano'n. Ay, sa part na yan, Viancy, hindi lahat ay makapag-isip ng negosyo. Kasi, unang-una, pupunan. I mean, hindi rin talaga lahat para sa business. Kasi may mga tao talaga na ayaw sa business because, you know, business is medyo ano din talaga. Medyo anong tawag nito, kailangan mo din tutukan talaga if hindi ka interesado talaga sa mga business na yan. May mga tao talaga na hindi sila for the business. Pero good thing itong dalawa na to, naiisip-isip nila kung ano kaya ang pwedeng gawing negosyo sa mga susunod na taon, di ba? Ano bang business mo? Ngayon? Isa din I hope na magiging maganda yung sales doon ni Viancy sa bago nilang tindahan, ano? Tindahan.
Siyempre yung pag-aaral nila. Yes, maganda din yung makapagtapos muna sa pag-aaral and then after that, then yun na yun. It's time to really think kung ano talagang negosyo na swak sa'yo. 'Di ba? Dahil kailangan mo din talagang isipin ng mabuti, i-consider ng pang ilang beses actually kung anong negosyo ang swak sa personalidad mo, kung anong negosyo ang kaya mong i-handle, 'di ba? Ay. Pero sa totoo lang si Beyonce, feeling ko sa kanya, ang negosyo na bagay sa kanya is yung mga sa gown, 'di ba? Bagay na bagay sa magkaroon ng butik, guys. Kasi ganda eh, ganda. And lalo na kapag mahilig siya or may mga alam siya sa mga gowns talaga. So maganda talaga na ano siya ng butik. Pero kung magkakabisnes siguro ako, ang pangalan talaga, NC, yung may NC. Kinilig yan. kasama si Kalinga Pido. Para kahit paano, Yes, po. Zero. Well, sa totoo lang, ang ano kasi, ang business na restaurant talaga, isa yun sa mga business talaga na kailangan ng time, kailangan mong tutukan, pwede na lang kung meron kang isang tao na pwede mo talagang mapagkatiwalaan sa lahat-lahat, di ba? Kasi yung ganong business talaga is, maganda naman talaga yun. Kasi yun yung business na talagang inain. Kasi pagkain eh. Pero yun din yung business na talagang hindi mo pwedeng iwan. habang bata ka pa, kumakain ng mga ano lang yan, sa ano man din yun, parang sponsor na nag-ano. So parang may suggestion ng mga sponsors na maganda Beyonce is pagkaroon ka ng ganito, ganyan, kasi marami kang mga fans, sigurado, marami ding bibili sa'yo. Kasi palaman din yun eh. And then palaman is really din eh. 'Di ba? Lagi-lagi nating ginagamit sa araw-araw sa mga mahihilig sa palaman dyan. Pero syempre, gusto ni Beyonce yung negosyo na siya talaga yung nag-isip, yung hands-on talaga siya, yung talagang mapapanindigan niya, yung talagang nasa puso niya yung negosyo na yon, yung yung mararamdaman niya. Okay? So, maaring yung fudge na yon kapag magiging successful yun yung magiging beginning. 'Di ba? And posible din kapag lumakas talaga, lalo pagka nagustuhan ng mga tao yung lasa, lalo na, talagang maganda din yun. Tuloy-tuloy na. 'Di ba? Maganda ba kayong sa pero yung ano ko ngayon is yung mga gawin na nagagamit ko. Yung mga naiipon mo lang. Alam mo na ba na yun? Alam na. So talagang off-cam, nag-ano talaga sila, na napag-uusapan na talaga nila yung mga business na yan. Siguro nag-open up din si Beyonce about sa ano yung gagawin sa mga gowns ko dito. Ang dami-dami na. Maganda nga naman, di ba? Sabi ko bagay sa kanya na magkaroon siya ng boutique. Mga gowns, for rent, tapos for sale, gano'n. Parang elegansya ang dating, ganyan. Etsy boutique. Ay! Nakakaloka. So, hindi lang for women. Of course, may pang lalaki din. Kasi, din, sa kanilang dalawa din yun. Ayay! Habang tumatagal, sa totoo lang, mas lalo din mararamdaman ni Beyonce kung ano ba talaga ang bagay niya in the future, kung ano bang kaya niyang i-business in the future, kung anong kaya niyang i-handle, 'di ba? So, ano yung mga yung business na kasi ikaw kasi nang i-open ka. Ay! Magpinto ka kasi Kalinga Pido, pero ay nako, siguro kasi si Kalinga Pido kasi siya yung tipong tao na hindi mo na niya i-explore ang isang bagay kapag alam niyang hindi pa
hindi pa nangyayari. Pero since kayong dalawa, okay lang din naman yun na talagang isasama nyo ang isa't isa kahit sa plano pa lamang. 'Di ba? Yung tipong magiging successful man or hindi. Kumbaga, napag-usapan nyo ang mga bagay-bagay. I think it's kilig. Eh. So, ang sinabi ni Kalinga Pido is, ang iniisip niya ngayon is, tutok na muna talaga siya sa pagbablog. At alam naman natin, alam niyo din siguro yan, na kahit nakatutok yan siya sa pagbablog, meron niyang mga malalaking plano talaga for the future. Hindi lang pwedeng i-reveal. Yung basta related sa kanya yung mga libro na pinapakita niya. Talagang seryoso si Kalinga Pido doon about sa sa business na yon, like buy and sell ba, yung stock sa man tawag niyan. Anyways, hindi natin pwedeng pangunahan yon kasi hindi pa rin naman sinasabi yun ni Kalinga Pido sa atin kung ano man yon. So ayaw niya sigurong, 'di ba? Alam niyo naman kapag may mga taong cagey na kung mag-uusap lang nga tungkol sa ganito, sa ganyan, agad-agad yung iba tutol agad or may negative na sasabihin agad. Ayaw ni Kalinga Pido doon. Gusto niya, kung sasabihin man niya sa atin lahat, ang mga bagay-bagay, yung andyan na, di ba? Wala nang hindi ka na makakakontra. Buo na, di ba? Yung pinag-aralan kami. Ay nako, ibig sabihin lang yan, Beyonce, yung mga business na pinaplano ni Kalinga Pido ay talagang kasama ka. Yung like for example, itong business na to, Lord, kapag ka naging successful to, talagang yung magiging buhay namin ni wifey, talagang magiging maganda, magiging maayos. Kasi pakiramdam ko kay Kalinga Pido, gusto niya yung future para sa wifey niya na maganda, maayos, magaan, 'di ba? Mostly naman, yun talaga ang always na ginagawa ng mga lalaking may plano sa'yo. Talagang plano niyan ahead, times 10 ahead ang mga plano niyan. Kasi, syempre ayaw kanyang mahirapan sa feeling niya. Ay, ang haba ng hair mo, girl! Yes! Ikaw ang, ang tawag niyan, inspirasyon. Tignan mo naman yung ngiti ni Kalinga Pido dyan. Ang tangos ng ilong, no? Ito mo naman ako. Dapat mo, talaga para sa business. Kasi yung importante sa mga buhay. Yes, totoo naman yun. Tama naman yun si Beyonce na ang YouTube ay hindi naman talaga panghabang buhay. Well, depende na yan. Depende na yan sa kasi habang tumatagal kasi, may tendency kasi na may iba yung hilig mo. Like for example, lalo na bilang isang charity vlogger, it takes like, kailangan mo talaga ng energy yan, kailangan mo talaga ng, what if kung gusto mo na lang, pag edad mo ng bandang 40, gusto mo na lang na, nasa opisina ka na. Ay, yung relax na lang yung buhay mo. Ang charity vlogger kasi talagang hindi ka pwedeng mag-relax. Kailangan you have to really work every day para may uploads, ganyan. But then anyways, kapag yung ginagawa ni Kalinga, yung ginagawa ni Kalinga Pido ngayon kasi nasa puso na niya yan, parte na ng pagkatao niya yan. Kumbaga, he is born for this para talaga siya sa pagtulong. So, naniniwala ako kahit anong edad yan, talagang i-continue niya yan. Kahit ano pang business ang masisimulan niya. Actually, feeling ko, talagang yan, yung pag-YouTube, yung pag-charity niya is hindi na yan mawawala. Parte na ng buhay talaga nila yan. Yes, talaga naman. Yung future nyo talaga, pinaghandaan talaga yan ni Kalinga. Kung alam mo lang, Beyonce. Ay, baka hindi yan nakatulog ng maaga Baka late na yan natutulog. Kakabasa ng kailangang basahin para matutunan niya ang dapat niyang matutunan sa mga bagay-bagay para sa future, Beyonce. Ang haba ng buhok mo dyan.
Yes, pinag-aaralan nga ni. Yes. Eh. 'Di ba? Kung sakali man maging prepare tayo, o 'di ba? Iba yung feeling na tayo. May tayo. Kasama talaga sila dalawa. Saka ikaw yung lalaki mag-alala. Correct ka dyan. Ay, gusto ko yung banat na yun ni Biancinat. Tsaka, ikaw yung lalaki baga. 'Di ba? So, it's also a good reminder na Kalinga Pinoy, you have to really do this, do that, push this, push that. Kasi ikaw yung lalaki baga. Para sa magandang future with 5 anak. Ay, 5 anak talaga ba? Yes. Haligi ng tahanan. Kinikilig si Beyonce. Iniisip niya, grabe. Grabe si Happy, grabe yung future ko. Talagang pinagplanuhan. Bihira lang naman is, bihira lang na may mga lalaking ganyan na pinaplano yung future. Kasama ka, talagang pinag-iisipan ng bonggang-bongga para mas magiging maayos or magiging magaan ang buhay in the future, di ba? Usually, ang mga lalaki ngayon is go with the flow lang, di ba? Kaya swerte ka kung may lalaking talagang alam mo yun, iniisip yung future para sa magiging asawa niya, syempre para sa magiging kiddos. Wala kaya itong tiwala sa hari ko. Meron yan Kalinga Pido. Alam ni Bianci na lahat yan, mga bagay na yan, ay kayang-kaya. Wala lang kanang kamay. Yes. Sa totoo lang, kapag ka na-push yung negosyo na yun ni Kalinga Pido na naiisip niya, parang alam ko. Siyempre kailangan talaga niya ng kanang kamay, di ba? Yung tipong tao mapagkatiwalaan. Si Bianci hindi lang yan manager sa negosyo nila. Magiging manager yan sa syempre buhay mismo ni Kalinga Pido. Buhay pamilya. 3 to 4 4 to 5 years from now. Hindi walang gidyo diyan kasi 4 to 5 years pa naman. So ayun, I hope na talagang magiging sila, 'di ba? Yung forever na itong samahan na to. Kasi ang sarap lang sa pakiramdam na sa totoo lang bahagi din tayo sa kanilang love story. Ay sis! Manifesting na matuloy yung mga business na yan na naiisip nyo, magiging maayos, magiging maganda. At magiging successful syempre mga negosyo na yan, pag-isipang mabuti, di ba? Pero yung naisip ni Bianci na negosyo, pakiramdam ko talaga swak na swak siya doon sa mga gowns niyan. So, I think talagang sa ganda niya, sa height niya, talagang bagay na bagay sa kanya yung mga gowns. And she can be, her own model sa negosyo niya na yon. Pwede siyang magiging model sa sarili niyang boutique, guys. Sa totoo lang. Di ba? Hindi nagagastos o hindi nakukuha ng ibang ambassador. Depende na lang kapag ka talagang lalago, sobra-sobra na. So talagang kailangan mo ng mga artista, yung mga iba pang kilalang personalidad para mas makilala palalo. Pero Bianci can really do it naman na, di ba? Pwede siyang maging modelo sa kanyang mga gowns. And, di ba? Pamilya ka. Hindi ready si Bianci doon.
sa totoo lang, sa panahon ngayon, kahit pa maging successful yung mga negosyo nila, I think tatlong anak is talaga, is a goal, di ba? Dalawa or tatlo, di ba? Ay, grabe yung ngiti, nagkalimang video ko na. Ay, nako, sa tingin nyo guys, ilan kaya ang magagawa nila? Ay, 4 to 5 years pa naman. So, plano pa lang naman yan. Hindi naman sinasabing gagawin nila agad-agad. Ano ba kayo? Huwag kayong cagey. So, sometimes it's really good din naman na you have a plan together. Di ba? Kahit alam niyo namang medyo matagal pa, maghihintay pa. Kasi syempre, estudyante pa si Yancy. Pero it's really good na sometimes we have this kind of conversations para kasama rin tayo sa mga plano na yon. O, di ba? Ay, nako. Ano po ba? Kulang-pula na. Kulang-pula na. Grabe na. Pumira. Ano na natin yung pag-usapan? Hindi ready doon. Pero, yes, manifesting din talaga na magkaroon sila ng mga healthy little kalingapido, healthy little fiancé girl. Of course, 45 years, gano'n. Kaya na yan. Kaya. O, di ba? Akalain nyo, isipin nyo yun. 4 to 5 years from now, magkakasama pa rin tayo, nag-uusap-usap pa rin tayo, nagbibigay pa rin tayo ng point of view, mga komento sa mga bagay-bagay tungkol sa kanila. O, diba? Imagine nyo yun. But anyways, yun ay plano pa lamang. Pero lahat naman ng mga bagay ay nagsisimula sa magandang plano. So, I hope na yung plano na yun ay makukulayan yan in the future. So, EDSI is real. EDSI may plano na. Sana all. Umabot na sa anak-anak, guys. Manghihira ka, Kalinga Pido. Kalma! Hi!